Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-333 na kabanata. Ang papalapit na giyera. Ang disipulo ay inilabas ang kanyang cellphone. Ito wika niya, at binuksan ang mensahe. Ipinakita niya ito kay Zachariah. Ito ang mensahe na ipinadala ni Tyson Slade, nagdeklara ito ng mensahe sa East Coast. Binasa ni Zachariah ang mensahe mabuti, at nagdilim ang kanyang mukha. Mas masahal pa ito sa giyera. Sinabi nito, ang Blood Brothers Gang ay naghahanda para sa massacre. Master, totoo ba, na ang mga tao natin ay kasali sa pag-atake ng Hood Julie? Tanong ng isang estudyante ni Zachariah na kinakabahan. Ano ang nangyari dati? Pinag-aralan ni Zachariah ang mga nag-aalalang mukha ng mga ito. Sa mga nagdaang taon, ang mga guro, at estudyante ng academy, ay itinatanong sa kanya ang mga pangyayaring iyon. Pero tumanggi siyang sagutin ito. Ngayon ipinahayag na ang giyera. Siguro ay ito na nga ang tamang oras upang ipaalam ang katotohanan. Hindi ko ito inaasahan, singit ni Cliff Munson. Mula sa aking narinig, ang Hood Julie ay iginagalang ng lahat. At biglang naging banta, at pinaalis. Ang martial arts training ay dapat tungkol sa kapayapaan at self-defense. Bakit ang ibang mga pinuno ay bumaling sa kanila, at sa pamilya niya? May nagsabi sa akin na ang ambisyon ng Hood Julie ay mapanganib, at ang kanilang pangangatwiran halos laban sa kanila. Nagpatuloy pa ito. Pero hindi ibig sabihin na ito ay tama. Inisip ni Zachariah ang tungkol dito. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang kalangitan ay maliwanag at asul, at ang mga sparrow na ibon ay naglalaro sa hangin. Napatahimik siya. Ang isip ng tao, ay ibon na ang napag-aralan ng ilang daang taon. Malungkot niyang naiisip. Ang sandaling iyon ay magulo, at ilan sa mga simulain na aming dala, ay pansamantalang inabandona. Si Cliff at ang iba ay tumango. Naiintindihan nila ang ibig sabihin ni Zachariah, pero kailangan pa nilang malaman ang iba pa. Itinatag ni Hood Julie ang Blood Brothers upang ipaghiganti ang kanyang pamilya, at patayin ang mga responsable sa kanilang sinapit, wika nito habang iniba ang usapan. Marami sa East Coast ang pinanood sila sa mahabang panahon. Ang kanilang bilang ay mabilis na dumami. At sila na ang pinakamalaking gang sa West Coast na may reputasyon sa international. Mukhang walang alinlangan na nararamdaman ni Tyson na kailangan na niyang kumilos. Ganoon din tayo. Ang isa sa disipulo ni Zachariah ay lumapit at nagtanong, Master, may nalaman ka ba mula sa iyong pagkakahiwalay? Oo, sagot ni Zachariah. Marami akong oras sa pagninilay-nilay at sa pag-eensayo. Nakabisado ko na ang mga sinaunang kaalaman at mga estilo na hindi ko pa nauunawaan dati. Kapag may oras ituturo ko lahat ito sa inyo. Tumingin ito sa taas at tumayo ng mas tuwid. Lumapit kayong 7 na aking pinapaboran. Ang 7 pinaka-natapos na estudyante sa academy ay lumapit, at tumayo sa paligid ni Cliff. Tumingin sila sa kanilang pinuno, na may sabik na pag-asa. Mga naparangalan kong disipulo, wika ni Zachariah na may ngiti. Sa pagsisimula, ituturo ko sa inyong 7, ang mga key points ng aking mga natutuhan. Maghahanap din ako ng oras, upang ibigay ang mga aral sa mga sinaunang sulat, sa lahat ng ating estudyante. Marami akong mga bagong bagay na dapat sabihin. Si Cliff at ang 7 estudyante ay tumango ng may pagpapasalamat dito. Kapag dumating na ang mga Blood Brothers, wala tayong dapat ikatakot, wika ng isang disipulo. Sa pamamagitan ng ating pinuno na nangunguna sa atin, hindi sila magiging banta. At isa pa, isang lalaki lang ang ipinadala nila. Huwag niyong maliitin ang kalaban, wika ni Zachariah. Kailangan na natin bumalik sa pag-eensayo, kailangan natin maging katulad ng kanyang mga sinabi. Siya ay nagulo ng isang malakas na kalabog, at ang tunog ng kahoy ay nabali. Si Zachariah, Cliff, at ang 7 disipulo, ay nagmadaling lumabas, at nagtungo sa courtyard. Sa kabilang ibayo, nakita nila na ang pintuan ng academy ay nasira. Ang isang estudyante na malapit dito ay tumilapon. At ilang mga lalaking nakadamit na itim ang naglakad papasok sa academy. Ang nangunguna sa kanila, ay isang malaking katawan na may katamtamang edad na lalaki, na may walang takot na ekspresyon sa mukha. Nakasuot ito ng black suit at dala ang matinding kumpiyansa sa sarili.
Sa magkabilang gilid niya, ay mga gwapo na lalaki. Ilang yarda sa likod nila ay may grupo ng 6 na tao na naka-uniform at may parehong pagkilos na katulad sa mas matandang lalaki. Ito ay maliwanag na nagtatrabaho para sa kanya. Ang dalawang nasa harapan ay si Lee Harshaw at Chris Stedman. Ang lakas ng loob ninyo pumasok sa Black Swallow Academy ng ganito, sigaw ng pinakamatanda na senior na disipulo ni Zachariah sa mga ito. Sino kayo? Tumigil si Lee at ngumiti. Ako si Lee Harshaw. Si Zachariah, Cliff, at ang 7 disipulo ay nabigla. Walang nag-akala na darating siya kaagad. Ah, ikaw pala si Lee, wika ni Cliff na lumakad sa harapan. Tumingin ito ng mapanukso kay Lee. Umapak kayo lagpas sa inyong teritoryo. Pre, siguro ay ito na ang pagkakataon upang may magturo sa inyo ng aral. Nakakita si Cliff ng pagkakataon upang mabawi ang kanyang sarili sa mata ng kanyang mga kapatid, at nagdesisyon siya na sunggaban ito. Tumingin siya sa kanyang kalaban, at inihanda ang kanyang tindig sa pakikipaglaban. Siya ay handa na, at sumugod kay Lee. Siya ay halos ganap nang naka-recover mula sa laban kay Alex, at siya ay lumusab kay Lee nang may terribleng bilis. Sinuntok niya ito sa tiyan. Tumama ito, at nagbigay kay Lee ng bahagyang paghingal. Habang matatag na nakatayo ang kanyang mga paa sa lupa, ang kanyang katawan ay natagtag patalikod at hinigop ang suntok. Si Cliff ay sekretong humanga. Ang mga ganoong suntok ay matatanggap lang ng mga hindi pangkaraniwang fighter, na sanay sa labanan. Si Lee ay hindi man lang ito inilagan. Habang si Lee ay nag-a-adjust, si Cliff ay lumapit upang magbigay ng sunod-sunod, na suntok ng mabilis. Pumunta siya kay Lee, at nagbigay 10 mabibilis na matagumpay na atake, pero si Lee ay sinangga ang bawat isa. Iyon lang ba, ngumisi si Lee at sinuntok si Cliff. Si Cliff ay humakbang patagilid upang iwasan ang suntok, pero siya ay hindi handa sa lakas nito, at bilis. Nang umikot siya, ang unang suntok ni Lee ay tumama sa balikat nito ng malutong. Siya ay sumuray-suray paatras ng ilang metro. At nakita niya ang flooring na kanyang kinatatayuan ay nag-crack. Ang ibang disipulo ay masasabing mahihirapan si Cliff makipaglaban kay Lee, at lahat sila ay nagmadaling lumapit sa tabi nito. Nang makarating sila sa tabi nito, tumayo sila ng nakalinya. Panatilihin ninyo ang inyong posisyon, sigaw ng isa sa kanila. Alam nila na kailangan nilang magkaisa, o baka sila ay mabuwag isa-isa. Kung sila ay magkakaisa, wala silang pag-aalinlangan na mapipigilan ang mga nanghimasok. Sa signal ng pinakamatandang disipulo, na nakatayo sa gitna. Ang iba ay sumulong, at gumawa ng kalahating bilog sa harapan ni Lee. Ang depensang galaw na ito ay isang espesyal na teknik na itinuturo sa templo ng ilang henerasyon. Ito ay base sa teamwork upang puwersahin ang kalaban na mapilitang sumalag. Si Cliff at ang mga disipulo ay nag-ensayo ng mabuti ng magkakasama. Nakabisado na nila ang paraang ito matagal na. At pwede silang magbigay ng sabay-sabay na atake. Habang marahan silang lumalapit kay Lee, mababa ang tingin nila dito at buo ang kumpiyansa na magtatagumpay. Si Lee ay mukhang nalibang. Mukhang ang Black Swallow ay nabawi na ang kanilang reputasyon, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga tao, wika niya. At sa palagay ko ay haharapin ko ang mga mandirigma na may aktwal na kakayahan. Nagsimula siyang tumawa ng malakas. Ika-334 na kabanata. Ang pangungulekta ng ulo. Si Cliff at ang mga disipulo ay nagalit. Gagawin namin ang kahit anong nararapat upang itapon ang mayabang na katulad mo. Galit na sigaw ng isa. Ngayon umalis ka na, bago ka pa masaktan. Ngumiti ng mapanganib si Cliff. Sa palagay mo ay natatakot ako sa maliit mong mga pandaraya, wika nito at inaasahan ang pangdepensa na estilo. Ang pinakamatanda na disipulo ni Zachariah ay nagbigay ng signal sa pag-atake, at lahat sila ay nagsimulang sumugod. Sila ay gumalaw ng perpekto na may pagkakaisa. Ang bawat isa ay umatake, at susunod muli ang iba. Ang mga atake ay mula sa iba't ibang direksyon na may pattern, na nakadisenyo, na imposibleng salagin. Ito ay isang estilo na, nakadisenyo ng puspusan. Gayunpaman ang lahat ng kalamangan, ay nakaya ni Lee. Ang kanyang training ay base sa depensang galaw. At siya ay umubos ng maraming taon, upang ihanda ang kanyang katawan, at reflexes para sa mga sabay-sabay na ataking nakakasugat.
Para siyang gumagalaw sa bilis ng isang liwanag. Pinipilit at kinokontrol ang katawan sa imposibleng paraan, upang madepensahan ang kanyang sarili. Si Cliff at ang mga disipulo ay nabigla. Hindi pa sila nakakakita ng ganito. Hindi pa sila natatakot sa Blood Brothers gang sa nakaraan, pero ang takot ay nagsimulang sumibo sa kanila. Si Lee ay nag-iisa lang, pero ang kanyang kakayahan sa pagdepensa ay parang isang superhuman. Kung ang Blood Brothers ay may kakayahan na tulad nila, ang pagharap sa buong puwersa ng gang ay walang saysay. Tapos na ba tayo sa pagwa-warm up, wika ni Lee habang umatras sa kanilang mga pag-atake? Gusto nyo ba kumuha ng maiinom? Tumingin siya ng mababa sa mga disipulo. Sila ay humihingal sa puwersa ng kanilang pag-atake, at may kumikinang na butil-butil na pawis sa kanilang noo. Si Lee ay kalmado. Parang ang laban ay hindi pa nagsisimula sa kanya. Itigil na natin ito, wika niya na may pang-iinsulto. Ipapakita ko sa inyo kung paano lumaban ng totoo. Hindi na siya tumigil, pagkatapos sabihin ang mga salita. Mabilis siyang lumipad sa hangin at sinipa sa dibdib ang pinakamatandang disipulo. Ang matandang disipulo ay iniharang ang kanyang mga braso, upang depensahan ang kanyang sarili, pero wala ng oras. Ang paa ni Lee ay tumama ng matindi, na may malutong na tunog, at tumalsik ito paatras na may ilang metro ang layo. Bumagsak ito at hindi na nagawang makatayo pa, umubo ito, at sumuka ng dugo. Si Lee ay mabilis na bumaling sa iba, nagpakawala ng mabagsik na sipa sa kanilang lahat. Ito ay masyadong mabilis upang madepensahan, at ilang sandali, lahat sila ay nakahiga na may baling mga buto, at dugwang mga mukha. Ang ibang mga disipulo ng Academy ay lumapit upang tulungan ang kanilang mga kasamahan. Habang nakatayo si Lee na may pang-aalipusta ng ngiti. Ang mga disipulo ay binuhat ang mga kasamahan at dinala sa Academy. Nang dumaan sila, si Zachariah ay tumingin sa mga ito na naaawa. Itinikom ang mga kamao at tumitig kay Lee. Ito ay puno ng galit at desperasyon. Si Lee ay sinalubong ang tingin nito at tumawa. Iniisip mo ba na ikaw na ang pinakamagaling? Sa palagay ko ay hindi, wika nito. Pagkatapos ay bigla siyang naging seryoso. Alam mo ba kung bakit ako narito? Ang pamilya ng aming pinuno ay tinraidor at pinatay, at ang dati niyong pinuno ay kasama. Ikaw ay may dugong utang sa amin, at narito ako upang maningil. Bakit hindi ka lumabas upang batiin ako ng personal? Nakita mo ba ang nangyari sa maliliit mong estudyante, pero sa iyo hindi ako magiging mabait? Ang utang ay dapat mabayaran, at sa palagay ko ang iyong ulo ay pwede na. Lalong nagalit si Zachariah sa pagiging mayabang ni Lee. Namana mo ang pagiging mayabang ng inyong pinuno. Ang ambisyon ni Hu Julie ay isang banta, para sa lahat ng nasa paligid niya. Kailangan siyang pigilan, pero nakaligtas siya, at ngayon ay narito ka upang ipagpatuloy ang kanyang legasiya ng pagwasak. Pero pipigilan kita, sigaw ni Zachariah. Si Zachariah ay nag-focus sa kanyang panlabas na lakas. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang galit at takot. Nag-concentrate sa pag-focus ng kanyang lakas upang tapusin ang kalaban. Walang sinabi na kahit anong salita, sumugod siya kay Lee. Ito na ang oras, matandang lalaki, tingnan natin kung ano ang kaya mo, sa isip ni Lee. Sinalubong ito ni Lee, at ang kanilang pagsugod sa isa't isa, ay parang dalawang bagyo na pangwasak. Si Zachariah ay isang matinding kalaban kaysa sa kanyang 7 disipulo, at kailangan ni Lee ang lahat ng kanyang lakas, at mag-focus, sa pagsagupa dito. Ang kanyang atake ay makabaliguan at palaisipan. Ang kanyang atake ay ulol at sinadya. Ang galaw nito ay mabilis at mabagal, at ang mga patama nito kay Lee ay matindi na parang mahina. Ito ang estilo na pinag-aralan niya ng mahabang panahon, at sa wakas ay nakabisado niya ito, nang siya ay nahiwalay. Ang idea ay makagawa ng kaguluhan, upang maramdaman ng kalaban, na parang ginagawa muna ang lahat sa isang atake. Ang malakas na suntok ay pwedeng mailagaw. At ang mahina ay masangga. Pero kung ang pag-atake ay mangyayari ng sabay, ang pagpili sa tamang depensa ay imposible. Si Lee ay master sa pagdepensa, pero masasabi ni Zachariah na ito ay nahihirapan, tumatalab ang ginagawa niya. Nagbigay siya ng huling atake na parehong nakatiklop ang mga kamao. Tinamaan niya ang dibdib ni Lee na may hindi ma-imagine na bilis. Pero siya ay nakagawa ng pagkakamali.
Ang paggamit sa dalawang kamay ng magkasabay sa isang target ay masyadong mapanganib. Kapag tumama ang atake, ang puwersa ay makakapagpabagsak sa kalaban. Pero ito ay nakafocus sa paggalaw, laban sa kalituhan ng kanyang estilo. Napansin ni Lee magbibigay ito ng huling atake, at madali siyang umilag sa gilid. Pagkatapos ay binuhat niya ang hita ng kanyang kalaban, na abala sa pag-atake. Si Zack Araya ay walang pag-asa na maiwasan ang counterattack. Ang kanyang hita ay nabaluktot at bumagsak. Mamatay ka matandang lalaki, wika ni Lee na aapakan si Zack Araya sa ulo, habang nakahiga. Si Zack Araya ay mahigpit na iniwasan ang kamatayan. Iniwas ang kanyang ulo, mula sa pag-apak ni Lee. Gumulong palayo si Zack Araya at tumayo. Mabilis na nag-react si Lee. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya na ang ibang estudyante sa courtyard ay may dalang espada. Nagmadali siyang nagpunta at inagaw ang espada nito. Nang kinuha niya ay iwi na siwas ito, ang dalawang espada ay nagsalubong na may malakas na tunog. Mahinang ngumiti si Zack Araya, napalihis niya ang espada ni Lee, si Lee ay sumigaw sa sakit. Isasama kita matandang lalaki, wika nito. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang espada at pinuntirya ang dibdib ni Zack Araya. Ang dalawang lalaki ay parehong bumagsak. Si Lee ay natisod sa kanyang mga paa, pero si Zack Araya ay hindi. Ito ay nasaksak sa dibdib. Pinilit niyang makatayo, pero mabilis na bumagsak patalikod. Naghahabol ng hangin. Dinampot ni Lee ang kanyang espada at tumayo sa harapan ni Zack Araya, na may pagkamuhi sa mga mata. Walang sabi-sabi, itinaas nito ang braso, may isang mabilis na liwanag sa taglagas na araw, at ang ulo ni Zack Araya ay humiwalay sa kanyang katawan. Si Lee ay tumingala sa kalangitan at ipinikit ang mga mata. Pinuno malungkot nitong wika. Ang paghihiganti sa pagtraidor nila sa iyo, ay nagsimula na. Isa-isa dadalihin ko ang kanilang pagkatalo sa iyong lapida, para sa inyong karangalan. Yumuko siya at ginamit ang espada upang hiwain ang balabal ni Zack Araya mula sa katawan, at tinapos ang sagisag ng Black Swallow. Si Lee ay naglakad patungo sa kabilang dulo ng courtyard, at nawala sa pintuan, kasama ang kanyang mga tauhan. Ang academy ay naiwang nabigla at tahimik, at walang gumagalaw. Sa mabilis na pakikipagtuos kay Zack Araya, si Lee ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagkakalat ng kanyang paghihiganti sa ibayo ng Pennsylvania. Si Chris ay isinama siya, upang hantingin ang lahat ng kasama sa paninisi at sinapit ng Hood Julie. Si Lee ay tinalo ang lahat, at inipon ang pugot na ulo, upang dalihin sa labi ng kanilang pinuno. Nang mamarkahan na niya ng X ang mga pangalan sa kanyang listahan, sinabi ni Lee kay Chris na magpadala ng mensahe para sa kanya. Si Lee ay nagpatawag ng meeting sa grupo ng mga martial arts, sa Silver Lake ng Baltimore. Ito ay gaganapin sa loob ng 10 araw. Ang lahat ng disipulo na nagtraidor sa Hood Julie, ay kailangan umattend, o asahan nila ang pagbisita ni Lee. At kung ang kahit sino ay gustong maghiganti, para sa mga nangyari sa Pennsylvania, sisiguraduhin ni Lee na idadagdag ang mga ito. Matatagpuan nila siya sa Silver Lake. Sa loob ng ilang araw ang balita ay kumalat sa buong East Coast. Ang balita tungkol sa nangyari sa Pennsylvania, ay nagbunga ng galit sa martial arts community. Ang sulat ni Lee ay lumikha ng matinding pagtatalo. Marami ang gustong magpunta sa lawa upang patayin siya. Ang iba ay gustong pumunta upang marinig ang kanyang sasabihin. Ang mga iginagalang na leader at matatanda sa komunidad ay gumawa ng statement. Idineklara nila ang lahat ng pumili, na pumunta sa meeting, ay hindi nila kasalanan. Ilang araw bago ang meeting ay maganap sa lugar, si Jessup ay nasagap ang balita. Ilang linggo ang nakalipas, nakatanggap siya ng tawag kina Alex at Debbie. Sinabi nila na ang kondisyon ni Debbie ay kontrolado na. Pero kailangan itong manatili sa bundok ng Appalachian ng isa pang buwan bago pa siya tuluyang makarecover. Si Jessup ay alam na ang mga aksyon ng Blood Brothers Gang ay may ibig sabihin. Hindi magtatagal bago sila makabalik sa East Coast. Ang sitwasyon ay sobrang mapanganib. Pero pinili ni Jessup na hindi sabihin ang tungkol sa mga ginawa ni Lee. Kung sinabi niya, baka si Debbie ay mag-alala para sa kaligtasan ng pamilya. At kung aalis na siya sa bundok upang bumalik sa syudad, ito ay makakasama sa kanya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig.
Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.